Hello mga kabertudes! How are you? I miss you all. Alam ko na miss nyo na ako lahat ng mga kabertudes. Alam ko rin na naguguluhanan kayo sa mga pangyayari at nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nyo ba na wag kayo magpapalinlang sa kahit anong controversial at lalo na mga napapanood nyo sa social media. Dahil maraming high-tech and technique na nangyayari dyan. Kaya ako, hindi ako nagpo-focus dyan dahil marami akong nakikita na marami pang kaguluhan na magaganap na sila maglalaban-laban. Ang kaguluhan ng Pilipinas, bagsak na ang ekonomiya ng ating bansa at wala na magagawa ang mga tao na maliliit para sa mga malalaking tao. Dahil sila na ang nasusunod, sila na nagdidesisyon at sila na rin ang nangunguna sa mga kawalangyaan o kawalang sunod sa bisa ng ating mga batas sa ating bansa. Kaya mag-ingat po kayo saan man kayo naroroon at saan sulok man kayo ng mundo o ng bansa natin ay mag-ingat kayo palagi, lalo na sa mga panahon ngayon may mga parating na bagyo or matuloy man yan at hindi, ay prayer po ang powerful natin. At sa lahat ng mga kabertudes ko, alam ko miss nyo na ako at marami nagtatanong sa akin, nagchat-chat at saka nag-comment dyan sa aking comment section sa YT ko. At nagtatanong kung bakit hindi ako nag-a-update. Hindi po talaga ako nag-a-update dahil gusto ko muna makita lahat ng mga sinabi ng tarot card sa inyo sa mga nakaraan na ating mga video na ibinibigay sa inyo. At nakikita ko rin na wala naman akong dapat pag-aksayahan pa or na kukornihan ako sa mga nangyayari o nagaganap sa ating gobyerno. Kaya mga kabertudes, wag po kayo maguluhanan. Lahat ng sinabi dyan sa tarot card ko ay mangyayari at nangyayari na at mangyayari pa ngayong coming. End of the year 2025 and next year 2026, abangan nyo. Kaya nga sabi ko sa mga hindi nakakaintindi, ang swerte ni President Bongbong Marcos kung matapos niya ang taon na to. Kaya kung matapos niya ang taon na to, swerte niya nga. Diba? Wala tayong magagawa. Dahil yon talaga ang nangyayari. Dahil sa labanan ng malakas at mahina. Dahil ang administrasyon ngayon at ang pangalang Marcos ay isang God of War. Lagi ko pinapaliwanag sa inyo yan. Kaya huwag kayong maguluhanan. At makikita hanggang huli, mahuhuli pa rin ang big fish. No? At ang laban din ng mga taong ayaw ng katotohanan at totoong batas ay may wakas. Kaya, excuse me, sa mga kabertudes ko, tingnan natin ang mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano ang lalabas sa tarot card. Okay, tingnan natin mabuti kung ano ang nangingibabaw na enerhiya sa ating bansang Pilipinas. Ano na ba ang nagaganap? Ano na ba ang pangyayari? At ano na ba magiging resulta? So, dahil dyan sa mga kaguluhan at matagal at nakakapagod, paulit-ulit, malalaman natin kung ano ang sinasabi ng tarot card. Kasi ayaw ko rin ng paulit-ulit sa mga sinasabi dahil hindi tayo chismosang fortune teller. Kaya I wish you all mga kabertudes and happy. Kaya sa ako mag-focus dyan sa mga kaguluhan na gusto ko ibigay sa inyo or nakikita ko, mas nagpo-focus ako sa aking goal and my dreams and my lifestyle. You know? Kaya tingnan natin ang ating makikita sa takbo ng bansang Pilipinas. No? Sa ngalan ng administrasyong Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, na? So this is the card.
I pick the card, 3 cards para ma-show ko sa inyo kung ano yung nangingibabaw na enerhiya. So, malinaw na malinaw dito ang kilabot, nakakatakot, at hindi maganda mangyayari at mangyayari pa at the end of the year 2025. And then, continues yan by 2026, first quarter. Mga sariwa pa rin yan. Okay. Ito ha, mga nawawala o nakikita dito, ang nangingibabaw na enerhiya, dito ay ang nakikita natin ay hook. Ibig sabihin, ang mga pinanghihinayangan ng mga taong bayan, kayamanan at mga yaman ng Pilipinas, bumagsak, ang laking kalugian ang nangyayari sa ating ekonomiya sa lahat ng mga nangyayari sa ilang taon na mula 3 years na lalong naghihirap. Imbes na okay na, lalo pang nahirapan. So, panghihinayang at pagluluksa ng mga taong bayan at malugod na kalungkutan. Kaya, wag po kayo magulahanan mga kabertudes dahil nakikita dito yung kahinayangan ng mga taong bayan, lahat ng mga tao sa nangyayari dahil sobrang dirty, sobrang dumi, sobrang palpak at sobrang hindi maganda ang nangyayari sa ating bansa. No? Ang daming mga negosyante ang nakikita ko na mawawala at mawawalang tiwala sa ating bansa. So, ang daming transaction or tinatawag natin na kalugian. No? Natatakot ang mga investor na mag-invest sila dito sa ating bansang Pilipinas. So, ito yung makikita nyo rito, napakadami. No? Isang tao lang, pero ang involved, pero ang nagko-control, pero ang sinisisi. Alright. Judgment. This is the higher energy for judgment. Maraming husgahan, husga, at kanya-kanyang mga judgmental, no? Ang mga tao. Kaya, napakalaki ng problema ng bansang Pilipinas tungkol sa malaking halaga ng kaperahan o kayamanan ng ating bansa. So ito, ang pinakamalaking goal o general function na umiiral sa kaguluhan ang malalaking pera na nawawala. Lalo na sa mga issue ngayon na napapanood nyo, nakikita nyo, na papanood nyo sa iba't ibang platform ng ating social media platform, no? Kaya makikita nyo dito ang super laki ng problema about ang kaguluhan nagmula talaga sa kaperahan o pera or financial. Mga confidential funds, mga budget, any kind of involving yung talagang usap pera, no? Kaya wala. Nasa mga kamay na ng may powers ang malaking halaga ng pera, no? Maring that is the leader, no? Nasa mga makapangyarihan ang pera ng taong bayan at ng buong bansang Pilipinas. So, did you get the points? Okay, I picked the card, 7 cards for kung ano na yung mga nangyayari. Okay. So ito may mga laman tong sasabihin ko sa inyo, but this is the general lang yung mga sasabihin ko, no? Kayo nang bahala magbuo-buo sa isip nyo at magbuo-buo ng mga sangkap
ng mga may katotohanan sa inyong mga nasasaksihan at napapanood nyo sa social media platform na. Kaya huwag kayong magugulahanan mga kabartudes dahil unti-unti naman na mapapagtanto nyo rin ang mga ilang katotohanan. At siyempre, hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan at ang kabutihan ay mananaig kesa sa kasamaan. Kaya, eto, in general ha, makinig kayong mabuti. Okay, may isa pa rin humahawak ng pag-asa. Unexpected happen, maaaring ito yung mga next president. Ano? Hindi ako magtutukoy kung sino ang next president, pero ito na nakikita ko, may hawak tayong pag-asa tungkol sa next president. No? That is the family tree, or tinatawag natin na dynasty. Ano? Ayan ang pinakamalakas ko nakikita, nauubos, nalalagasan ngunit hindi mauubusan. That is the powerful hands from person na nakikita ko na susunod na presidente. No? Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa. That is the dynasty. Dynasty yung susunod na presidente, no? Kaya tingnan natin ang mga susunod na card na sinasabi mahanap at nahanap na rin ang kaliwanagan. Patuloy pa rin naghahanap ng kaliwanagan, kasagutan sa mga katanungan at kaguluhan dyan sa mga senado, mga congressman, mga senate natin na nagkakagulo dyan, maraming pagtatalo. Pilit pa rin, mayroon pa rin mga tao na hinahanap ang tunay na katotohanan at kaliwanagan sa kaguluhang nagaganap dito sa ating bansa. And next card is dahil sa tumatagal ang mga solusyon dahil din sa mga taong lutang at maraming mga bubonics o tinatawag natin syunga-syunga na may mga bayaran, may mga nagpapabayad, may nakikigulo, nakikisawsaw dahil dyan sa mga taong syunga na kaya bumabagal ang sistema ng pagresolba at pag-aayos ng mga problema. Next, patuloy pa rin na tatakbo ang career ng ating bansa, ngunit may isang lalaking bata ang muling tatakbo at lalaban. Hindi ko alam kung sino tong lalaking bata na to na nasa kongreso. Maaring ito ay biglang sumikat at magkaroon ng paghihiganti. Yan. Kayo lang balang mag-isip ha. And next, super stress na ang ating Pangulo dahil ang admin niya or ang kanyang ginagalawan ay may system or may sign na maraming makukulong o makukulong. Maring mauna ang pinakamaliliit pero meron ding mananagot na mas malalaki. Sila ay mga 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 9 person. Ayan. Abangan nyo yan, 9 person na yan na maaaring may pangalan at makukulong or maapektuhan ng kaguluhan. No? Magkakaroon ng mga patayan, magkakaroon ng mga threat ng mangyayari ngayon. Kaya marami pa rin talaga ang ayaw sumunod sa batas, sa totoong batas at sa tamang batas at walang kinatatakutan sa batas. Kaya piliin nyo kung sino yung susunod nyong iboboto sa susunod na election dahil para hindi kayo malinlang. Alam nyo na kung sino yung sira ang pangalan at may mga record sa mga record list, lalo na sa mga involved doon sa flood control at mga nagtatanggol ng mga mali o nagtatanggol ng mga katiwalian sa ating bansa. No? Ang mga pamamalakad. Nanganganib ang buhay din ni Senator Bato de la Rosa, ngunit magkakaroon ng kasabayang mga panganib na patayan or tinatawag natin na mga threat. Ayan, ano?
labanan. Tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa last ng tarot card video ko, na after nyan, sila-sila rin ang mag-aaway-away, sila-sila rin ang magsisisihan, at sila-sila rin ang pwedeng managot at panagutin ng taong bayan, ng ating mga namumunong mabubuti. Kaya suportahan natin ang mga pinaglalaban ng katotohanan, kabutihan, at sumusunod sa tamang batas at sa totoong batas. No? Ayan. Isang King of Swords. Ito na yung God of War. Kaya mahirap kalaban din si President Bongbong Marcos sapagkat siya pa rin ay maraming strategy or tinatawag natin na maraming mga kayang gawin dahil he is a very powerful and about the money power, no, or power, makapangyarihan sa pera at makapangyarihan sa kanyang katungkulan, no? Kaya ingat, pray mga kabartudes, dahil marami kayo, alam ko, na naguguluhanan palagi at sumasakit ng ulo sa kakapanood ng mga nababasa nyo yung title dyan sa mga iba't ibang klase ng vlogger at kaguluhan ng anti-Duterte at anti-Marcos. Ako po ay hindi rin ako wala akong pinapanigan sa kanila, kundi ang katotohanan lang, at gumigit na ako kung ano ang mas nakikita, at may nakikitaan tayo na kabutihan at katotohanan na mayroon pa tamang paglilingkod sa ating bansa at malasakit sa ating mamamayang Pilipino. Kaya wag po tayong mag-atubili na mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa po. Ngunit, unti-unting babangon tayo sa 2026. So, tingnan natin yung mga tanong nyo, no? Kasi mayroong mga nagtatanong sa akin sa comment section. Okay. Focus lang kasi marami akong mga kabisihan sa personal. At ako ay nakapokus at busy palagi. Kaya hindi nyo ako nakikita na palagi nagbablog. Ayoko ma-involve sa mga kaguluhan ng mga negatibo. Bawal sa akin ang mga lupay-pay. Always panalo, always tagumpay. Happy lang, good vibes lang para akit swerte at akit panalo. Yan. Sa mga nagtatanong sa akin sa comment section, ito yung tungkol sa update natin sa Pilipinas. Ano na ba talaga ang nangyayari in general sa ating bansa sa ngayon, last quarter of the year 2025. Okay, I pick the card, one card. This is the card. Ayan po ang mangyayari. Babagsak na ang Pilipinas, babagsak na rin ang ekonomiya, lahat. Very negative, very bad. Kasi yung nasa palasyo, kung makikita nyo to, babagsak na ang palasyo, babagsak na rin tao, maghiwa-hiwalay. So, mean to say, maaari 50-50 na talaga mapapalitan ng ating Pangulo na si President Bongbong Marcos dahil din sa kaguluhan at involving dyan sa palasyo. At may magpapabagsak at babagsak. Maaring hindi yan inaasahan, at ang nakatakdang tadhana lamang ang makakapag sabi niyan, dahil ang tadhana at ang panahon ang pinakamahirap kalaban. Kaya sa mga tao na nagdarasal or prayer warrior, tuloy-tuloy nyo lang yan, mga warrior prayer, tayo ay magdasal palagi. Kasama nyo ko sa nananalangin palagi na maiayos natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas, pati ang currency ng ating mga pera at or peso doon sa mga nagaganap ngayon, no? Kaguluhan, ang nangyayari ay kaguluhan sa Malacanang. Ayan, sa palasyo. Kaya magbabagsakan na ang mga nasa palasyo. Alright? Kaya sa mga ayaw makinig dyan, bahala kayong manginig. At the end, doon din ang punta niyan. Na, may bababa at bababa sa
palasyo. Magkakagulo, masusunog, or magkakaroon ng kaguluhan sa palasyo. Maaaring masunog or maaaring tamaan ng anumang kaguluhan o himagsikan ng mga taong bayan at kaguluhan. Maraming magaganap na issue o mababalita tungkol dyan sa palasyo. Kaya tandaan niyo yan. Alright? Next question. Maaga bang magiging presidente si President BP Sara Duterte, Vice President BP Sara Duterte, magiging presidente na ba siya? Sa mga nagtatanong sa akin, ito po ang sagot. I think, yes, but 80% and 20% maaga, may pag-uusap, may pagpaplano about dyan din sa labas ng Malacanang. Mayroong mga pag-uusap para maging successful ang pagiging pagpalit ng ating Pangulo. Maaaring hindi yan ngayon taon dahil swerte ni President Bongbong Marcos na hindi siya mapababa this year, pero meron siyang continuously. Nag-uunahan kasi sila kung sino ang bababa, kung sino ang pababayan, pero sino ang papalit at makakapalit agad. No? Kaya 80% na maging handa na si President BP Sara Duterte sa kanyang maagang pagpapalit sa ating Pangulo o pag-upo. Ngunit mapanganib at magkaroon ng mga di magandang threat. No? Kaya ubusan ng lakas, ubusan ng tapang, ubusan ng mga kaalaman at karunungan, at diskarte, strategy nila yan, kaya for politics, why politika, or mga politiko na yan na nag-aanan sa mga politics. Alright? Kaya meron pa nga pag-uusap para sa susunod na presidente. Alright? And next card, may mga nagtatanong na makukulong ba ang mga, may mahuhuli bang isda at makukulong ba ang mga nasisisi o nalalaman na mananagot sa katiwalian o involved dyan sa mga nangyayari about sa mga malalaking halaga, flood control, or else na mga pagkamal ng mga kabal ng pera ng bayan. So tingnan natin kung may makukulong ba, may mananagot ba. Knight of Sword. Medyo mahirapan 50-50 kasi lumalaban sila, no? Sa mga naguguluhanan, sa mga nagsasabi sa akin kung may makukulong ba. Actually, may makukulong pero maliliit, pero lumalaban ang mga malalaki. Kaya mahihirapan makahuli ng malaking isda kung hindi makikipagtulungan o compress ang taong bayan at ang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino na magkaisa, no? Kasi mabilis ang mga pangyayari at paglaban-laban nila, magkakaroon ng mga ganyan. Maaaring may managot, pero hindi sapat yun at hindi ikatutuwa ng iba ang mangyayari sa mga mananagot at makukulong. No? Dahil napakabilis ng mga pangyayari. Parang lalaban muna. Alam, patay kung buhay kung buhay, kapag pinilit, patayan na. Parang gano'n ang mangyayari sa kanilang awayan. No? And next card, as in, anong gusto nyong itanong natin? So, itatanong natin kung makakabangon pa ba ang bansang Pilipinas? So, tingnan natin kung makakabangon pa ba ang bansang Pilipinas. May mamamagitan at meron tayong pagbangon. Huwag kayong mag-alala dahil may isang matandang mas powerful na tutulong din sa kapwa, isang liderato na powerful. Nasa mas nakatataas at mas makapangyarihan sa magagandang diskarte at pagpapaalis ng mga kahirapan sa ating bansa. No?
may pag-asa naman po na makabangon ng ating bansang Pilipinas. Pero tutulungan tayo ng mga presidente sa iba't ibang bansa. Lalo na yung may president dito kung nakikita sa number of 4. Mga malalaking kaibigan na presidente ni Pangulong former President Duterte. Yan ang nakikita ko, no, mga matatanda or pangulo o liderato yan na veterano or handang sumuporta sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Alright, last card. This is the last card. Kailan makakabang? And sa Viber at sa WhatsApp, and then maaari nyo rin akong tawagan sa mismong cellphone number ko, no? At maibigay ko sa inyo yung ad ko na FB, may account para matransfer ko kayo. Sa lahat ng mga gustong gumaling at magpagaling, hiling-galing, whatever you want, nandito si Madam Bertol Bertudes at andang tumulong at kontakin nyo lang ako lagi. At hanapin nyo ako sa 0962-615-5424 para makausap nyo ako. And sa lahat ng mga gusto magpa-line up, sa lahat ng gusto magpa-book, maraming salamat po sa inyo. Kontakin nyo lang po ako at nandito lang ako palagi. At kayo ay papasok sa aking mundo. Kaya welcome to my world! Maraming salamat at magandang pogi at maganda po tayo palagi. At happy lang, good vibes lang, paraket. Swerte, huwag kayong ma-stress mga kabertudes dahil hindi natutulog ang Diyos. Lahat nakikita at hindi tayo pababayaan dahil mas marami ang sumisigaw ng katotohanan at kahirapan. Kaya mas dapat manaig ang kabutihan sa kasamaan. Wakasan na ang kasamaan ng mga kabutihan. Suportahan natin ang mga taong nagtatanggol sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, may mga malasakit at palaging iniisip ang kalagayan ng mga may hirap. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga client ko na from now on na meron ako mga bago na update sa inyo and then next by video. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at namimiss ako. I miss you all at I love OFW at sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga kliyente ko sa iba't ibang panig ng bansa, ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan at lagi nating update. Basta pag sinabihan ko na kayo na agapan nyo para hindi kayo magsisi sa huli. Maraming salamat and we'll be right back. Don't go away. Thank you very much. God bless you all.